What's up guys, we're here. So for this car camping vlog, magka-car camping tayo sa Camp Worship Hill. So special event kasi PH Camp Out in partnership with Camp Worship Hill and Camper Apano. So meron mga raffles, talks, games, and whatnot. And of course, meron ding off-road trail. So subukan natin yan after mag-camping. No? So ano pinihintay natin? Tara na! At 4 a.m. in the morning of March 16, 2024, we already took off to Camp Worship Hill. So first time namin makakasama si Rainer for an overnight camp kasi nung last time, day trip lang kami sa Campwell River Valley. Mga 5:48 a.m. nasa Tuy, Batangas na kami. So maaga nga pala kami umalis para makasecure kami ng spot na malilim. After traveling for about 2 hours, we have finally reached Camp Worship Hill. So just to randomly share something, actually the month of March marks our 1 year of car camping adventure. So ever since last year March, nung nagsimula kami sa Camp Hiatus, it's been a year already. So nagka-camp kami noon at least once a month hanggang makaisang taon na to. But anyway, nakikita namin yung mga kasama namin at time na para maghanap ng pwesto. And pagkatapos, mag-set up na ng camp. At 10 a.m., the program started with the opening remarks and giveaway of minor raffles. What's up, Pops? Sobrang salamat. So, sabi ko nga sa'yo, Pops, no? This event is bigger than us. Lunch break muna bago ipagpatuloy yung program mamayang hapon. So for lunch, umorder lang kami ng chicken wings sa wing shack nila Millennial Campers. And meron din quesadillas sa kusina solyada nila Albas PH. And just in time for lunch, dumating na sila the Colars/KM Luna. And a few moments later, dumating na rin sila Kel. So gagamitin rin nila yung Darche Annex 10. Siyempre, tutukuan pa rin nila yan ng kanilang extender tent. So, ito na yung magiging itsura niya kapag nakaduktong yung annex tent tsaka yung extender tent. And on the afternoon, tuloy lang nung program. So, may mga pa-games and camp talk.
syempre, quesadillas muna from Kusina Solyada bago tayo mag-talk. Let's all welcome Joshua Matias from What's Up YouTube channel. Let's all give him a round of applause. Sir, good afternoon. For today, I'll be sharing some tips or yung mga bagay na kailangan nyong dalhin sa car camping. Especially pag kayo yung mga tipong nag-explore sa kabundukan. Starting off with a shovel, a plain old shovel. So most likely ibang campers meron nito or laging dala nito. Pero para dun sa mga hindi agad-dala, ito yung mga reason kung bakit kailangan nyo magdala. So tulad nga ng sabi ko, kapag for example pupunta tayo ng mga beach camp. So I'm pretty sure summer is around the corner and madami sa inyo siguro magbe-beach camping. Or yung iba pupunta ng Mapanuepe Lake. So sand or lahar. And ang tulong ng shovel is, for example, pag nabalaho kayo, pwede nyong tanggalin yung buhangin sa harap ng gulong and matanggal kayo sa pagkabalaho. Kasi minsan pag nabalaho, lumubog na yung isang gulong nyo, nahihirapan yung gulong umakyat dun sa pile ng sand. So, with the shovel, pwede nyo tanggalin yung pile of sand na yun para hindi mahirapan yung sasakyan umakyat dun sa pile na yun and matanggal kayo sa pagkabalaho. And minsan, in a worst case scenario, kapag nag-high center na yung sasakyan nyo, high center meaning yung pang-ilalim ng sasakyan nyo, yung chassis nyo, dumikit na sa ground or sa buhangin, mahirapan siyang matanggal sa pagkabalaho. So pwede nyo gamitin ulit yung shovel para matanggal yung buhangin sa ilalim. And same goes with sa putek. Pwede nyo gawin yung ganong scenario. So hindi ko na papabahin pa tong vlog na to. The actual talk is somewhere around 8 minutes long. So if you're interested, just let me know in the comment and I could create a separate video talking about this topic. Then yung isa namang guest speaker ay si Kel, and I would also recommend na i-check nyo na lang din yung kanyang page for the whole talk. Alright, so yun yung mga activities kanina, para raffle, minor raffle, tapos yung talk. First time ko mag-talk dito nung gantong daming tao. But yun, mag-ikot muna tayo, tingnan natin yung ibang setup dito. Kasi yung mga naikutan pa lang namin yung mga banda dito pa lang. Hindi pa naman naikutin yung dun sa baba. Pero yun, quick look around. Ito yung Wandereras, kanilang tunnel tent. Talagang pinagandaan nila yung setup nila. Nakita nyo may magazine dyan. Parang sala-sala talaga. Puro carpet laid over. As in, sobrang aesthetic. Yan kaya Sir Johan, large tarp. Tapos, dun sa loob. Ito kila Weekend Campers, KZM na tarp. And then, Movie Garden na dome tent. Kila Rubios andun. And, ito sa kanila Weekend Camper, no? Tapos, kila Sir Lulu yun doon. Ikutan din natin mamaya. Siyempre, setup natin. Setup nila Kel, setup nila Aster, setup ni Rainer. Tignan naman natin yun doon. Tara. So those are just few of the many setups here in PH Campout. But for now, it's time for dinner. Good morning! So it's already day 2 of the PH Campout here at Camp Worship Hill. So ang agenda natin today ay makapag-offroading sa light trail ng Camp Worship Hill. Pero syempre bago yun, mag-breakfast muna tayo and ikutin natin yung campsite. So yun nga, na-interview pa kami ng The Lulu's Adventure. So check nyo na lang yung page na for that full interview. And dumating rin si Sir Joel Pedro na parang pwede bang hindi na si Overland. Alpas? Parang siya na lang. Hindi ko na mabigyan si Jack episode kasi sinunod ni Alpas. So now let's take a closer look at the rigs that they brought here. So starting off with the LC-79.
set up on their 5-door jeepney. So now it's time for the camp tour. Alright, so quick camp tour. So ito yung campsite naman dito. So ito yung sinatawag nilang Camp 1. So puro puno naman ga dito. So may mga lilim. So hindi kayo masyado mabibilad sa araw. Unlike yung further doon, no, yung campground doon. Pakita natin mamaya. So yun, meron din sila mga kubo dito. Though iilan pa lang ata. Tapos yung mga ibang puno dito, yan may parang table. Sana ba yun? Ayun, tulad ng ganun. Mga patungan ng gamit. Hanggang doon yan. Tapos yung paved road dyan sa may mga parang nyog na yan. Yung main area ng camp, ito, nandito sa may stage. So, ikutan natin to ngayon. So, ito yung playground. Yan. Tapos dito yung bonfire doon. Tapos meron din parang kubo dito. Ayan, yung malaki, parang kainan. Tapos nandito yung mga vendors kahapon. And yung CR, nandun, tsaka hugasan. Lapitan natin. So, ito yung paved road. So, ito isang entrance niya pag dinerecho mo pababa. Then, hugasan, toilet. Yan. So medyo mababa lang yung division ng toilet and hindi pa gawa yung kabila. Tapos may swimming pool doon, yung bahay, yung mga parang staycation na houses. Yan. Tapos ito pala dito may off-road trail. So nakita niya sila Dr. Joe papunta doon. Lilibutin din namin yan mamaya. Tingnan natin kung ano meron. Pero nilakad na namin siya kahapon. So I'm not sure kung pwedeng pumasok, pero yan may pool, may mga kubo rin. And then itong mga bahay na pwedeng tulugan. Ayan, kung ayaw nyo mag-camping, ano. And then ito naman yung sa open field na tinuro ko kanina. So yun, wala nang puno. Yung mga puno lang ay nandun sa may bandang malapit sa unang gate. And then nandun sa area namin kanina. Pero malawak na malawak siya. Madami kayong rigs na mailalagay sa area na to. Ano? Actually sa buong campsite. May hawak pa akong sunblock. So ito yung gate nung sementadong daanan. Yun yung doon tayo galing kanina, yung taas yun. Tapos nandito yung mga black campers ngayon, BCPH, shout out. And then yun yung open ground. So dito may mga puno pa. Tapos doon open field na. Medyo mainit-init pag tanghaling tapat, ano. So yun lang, pretty much yung campsite, ano. Medyo bago-bago pa yung Camp Worship Hill. Then meron pa yung Camp 3 doon. Mamaya ikutan natin pag nag-off-road trail tayo. Alright. But before that, let's take a closer look at Sir Jonathan's rig kasi DIY niya yung bed ng kanyang Strada. So yung pull-out drawer, pati yung rack ng RTT, power supply, lahat ginawa yan ni Sir DIY project lang, ano. So yun, a very short feature lang. So thank you Sir Jonathan. Ang cool lang na pwede mong i-DIY yung overlanding rig mo. So right after that, nag-awarding na for the best camp setup. So ang main highlight nga ng PH Camp Out is yung 200,000 pesos na cash prize for the best setup. And yung criteria is really more on aesthetic setup. So walang-wala na kami talaga doon. But yeah, sila po yung nanalo. Congratulations po ulit. And it's time for the off-roading part. So actually, ito naman yung Camp 3. Ito yung hillside, ano. So ito may magandang view dito sa taas, which is makikita nyo mamaya, ano. And ito rin yung papunta ng off-road trail. Angas. Then ayun nga, ito yung view sa taas ng hillside, ano. So syempre, pictorial muna kami dito. And then later on, we're joined by Joel Pedro of Overland Kings. Yung papunta din dun sa campsite. Yes, yung tapat ng campsite. Paano? Wait. Atras, kain ka sa kabila. Diretso, dito ka sa kabila. Sige pa.
Sige pa. Sige pa. Wait lang, hindi. Sasabit yung gulong niya sa likod. Sige pa, dito pa. Atras mo, tapos kainin mo pa ganun. Onte. Hello, rinig ba? Kain ka pa sa harap mo. Dito. Bawi. Yan. Dahan-dahan lang ah. Yan, pasok. Sige. Dito. Derecho. Sige, tapos bundot ka lang doon. So yeah, that's pretty much about the PH Campout / car camping experience here at Camp Worship Hill. So we really enjoyed it a lot. We have met a lot of new people. We met our viewers and also seen different kind of car camping setup and also enjoyed the little trail here at Camp Worship Hill. So if you want to camp here at Camp Worship Hill, just download the Camper app from the Google Play Store and Apple App Store, and then search for Camp Worship Hill and book your stay here. So thank you to Camp Worship Hill and Camper and all of the sponsors, and we're looking forward for the next PH Campout. But until then, don't forget to like and share this video and subscribe if you haven't. So guys, thanks for watching and see you on the next trip.